Magandang gabi sa inyo. Can you please type dyan sa chat ng magandang gabi. So welcome back dito sa ating live session training na kung saan pinag-uusapan natin paano natin i-grow yung business natin using the power of Meta Ads or yung Facebook Ads. If you're someone running Facebook Ads right now or planning, make sure to stay tuned until the end dahil maganda yung mga pag-uusapan natin. Sige nga. So, question for you, sa mga nandito na at kaka-join pa lang. Yan, let me check kung na-share ko na to sa ating community. Double check ko lang. Question for you, kung nag-run ka na ng ads, kumbaga may experience ka na, or currently running ads right now, can you please type dyan sa chat type mo na lang 1, para alam ko na nag-run ka na ng ads. Kahit replay mo ito mapapanood, type mo pa rin yung 1. Ayan. Sige. Type 1. Yan, sa mga nag-run ng ads. Let me know kung loud and clear, ha. Gusto ko lang i-verify. Ayos. Ayan. Thank you for tuning in sa mga nandyan na. Yan. Welcome. Welcome dito sa ating live session tonight. And ayun, sabi ni Levin Cent, si Jan na lang. Tawagin na natin isang watching siya from YouTube kasi we're live din also on YouTube channel. Looking forward siya sa mga pag-uusapan natin. So ayun, thank you. Stay tuned. Jan. Yan, stay tuned ka lang. So yung mga kaka-join lang at mga kakarating lang, so my question for you is, are you running ads right now or planning to run ads? Type 1 dyan sa chat. Gusto ko lang malaman. Okay, running ads, planning to run ads, nakapag-try na mag-ads. Gusto kong malaman sino dito nakapag-try na ng ads. Yan, I believe si Jan. Isa sa mga nakapag-run ng ads. So yung iba. Okay, sige, go, type mo dyan sa chat. Gusto ko lang malaman. Yan. Alright, so welcome dito sa ating Thank you, Edmer. Thank you for joining. Ayan, sige. So welcome sa ating live, So dito kasi yung camera ko. So mas madalas dito ako nakatingin sa aking monitor. Ayan, so welcome dito sa ating training, and the reason kaya ako ginawa yung live na to para makapagbigay ng tips sa mga community members natin, mga followers natin sa YouTube na alam kong naging challenging yung siguro yung quarter, yung parang naging challenging yung quarter 2. Quarter 1 is pwede pa, masasabi natin na maganda, pero pagpasok kasi ng quarter 2, kumbaga economic change, nagbago yung economic, And the reason, yung economic change na yun, epekto yun ng mga bilihin, gas, taas ng gas, sa Middle East, yan. Maraming mga factors na kinonsider tayo, and hindi lang naman ako, maraming mga businesses talaga na naging challenging yung quarter 2 sa business nila. But still, thank God kasi nandyan pa rin tayo, at lumalaban. Yan. Naging challenging ba sa'yo yung quarter 2 ng 2026? Yan. Type mo nga challenging. Kung naging challenging sa'yo, Kung hindi naman, masyado, good thing, Good thing at hindi naging challenge sa'yo yung quarter 2 ng sa pag-a-ads. And yun nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, may mga iba't ibang factor na i-consider tayo. Pero but still, kailangan nating mag-evolve, kailangan nating mag-isip ng way paano tayo makakasurvive. Parang lang yan parang pandemic lang nakaraan, yung 2020. Yung kasi biglaan yun, walang nakapag-prepare. Pero right now, natuto na tayo how to prepare, ano yung gagawin natin, and hindi naman ganun kagrabe talaga yung nangyari, unlike before ng pandemic, So, kumaga, blessed pa rin tayo na hindi ganun kagrabe yung economic impact dun sa lahat.
So, sa mga nag-run ng ads, ayun, pag-usapan natin sa mga nag-run ng ads, no? Question for you sa mga nag-run ng ads, maybe replay mo 'to mapapanood. Ano usually yung mga tools na ginagamit mo to run ads, no? Isip ka kung ano yung first 3 or 2 main tools na ginagamit mo to run ads. Ano yon? Ayan, dyan sa chat. Gusto ko mag-participate kayo. Type mo dyan sa chat. Okay, ano yung tools na currently lagi mong ginagamit every time you run ads? Yan, gusto ko malaman. Sabi ni Trendy by Madam, interested ako sa Meta Ads, sir. Yan, stay tuned ka lang. Ay, pag-usapan natin yan, Madam. So, question for you, ano yung tools? No? Ano ba yan? Bigyan ko kayo ng idea. Let's say, gumagamit ka ng AI, ChatGPT, gumagawa ka ng creative, maybe Canva. Tinatrack mo yung ROAS mo, maybe Google Sheets or kung ano mang tracking. Kung nag-ads ka, syempre, ads manager, no? Kailangan yan. And so much more. Marami pa. Ayan. Sige nga. Ano mainly, top 2 tools na ginagamit nyo to run ads? Yan. So, makita dyan sa chat. Ano yan? Yan, sige. Check natin dito. Gusto kong makita yung inyong mga faces. Yan. Basahin natin yung comment. Ayan, nandito. Si Trendy by Madam, Shopee and TikTok pa lang. Oh. Shopee and TikTok. Sige, lagay ko dito yung comment para madali ko mabasa. Okay. Shopee and TikTok. So, meaning to say, first time kang mag-run ng ads. Hindi ka pa nakapag-run ng ads before. Sabi niya, Shopee and TikTok pa lang. Okay. Oops, ayun, may mga nag-type na. Galing ah. ChatGPT and Gemini. Vio 3 ng Gemini, no? Solid yan sa video creation. CapCut, ChatGPT, and Canva. Ayan. Nice. Si Joycel Benturina. Ayan. Thank you for tuning in, Joycel and Madam. So, thank you for answering my, kasi it helps yun. Sabi ni Gemma, sa boosting lang, sir. Okay. So, ang daming options online to really run ads. Pero nagiging challenge kasi most advertiser, ito yung nagiging common problems and challenge, no, sa pag-run ng ads. So, number 1 na common problems pag-usapan natin is no clear workflow. Ano ba ibig sabihin ng workflow, Coach Jay? Ibig sabihin, kapag workflow, ito po yung paano mo ginagawa yung trabaho mo. Kaya workflow. Example, nagtatrabaho ko sa Jollibee. Ayan. Meron bang mga nakapag-work na dito sa Jollibee? Or maybe working McDonald's o fast food o any work na ginawa mo, meron yung workflow. Ayan. Sabihin natin, yung iba tawag doon is SOP. Pero pinakasimple, workflow. Paano mo ginagawa yung trabaho mo? Ayan. So, common problem siya kasi kung wala kang workflow to run ads, ang daming time, di ba? Time, effort, money na nasasayang instead na nakapag-run ka na sana ng ads or ginagamit mo na lang yun sa ibang bagay. And sino dito nakaka-relate, no? Or maybe replay mo to napapanood. Sino dito yung masasabi niya na wala siyang exact workflow kapag nagra-run ng ads? Kumbaga, basta banat lang. Login lang. Pag login mo, hindi mo alam na wala ka pa palang creative. Hindi alam sino targetin mo, wala ka pang copy. Meron bang nakaka-relate? Type relate dyan sa chat. Go, relate. Yan. Meron ba? Yan. Umamin na, no? Be honest, okay lang yun. Yan. Maganda yun. Kasi maganda na masolve natin yun. Ayan. Type relate kung wala ka pang clear na workflow on running ads. Sige, check natin sa comment. Yan, check natin. Sa boost. Ayan si Gemma, nakaka-relate daw siya. Relate po, relate. Yan, thank you, no? Challenge siya, and of course, dahil challenge siya, kumbaga, merong solution. Ayan, don't worry. So, pangalawa, na common problem
ng mga advertisers is too many tools. Yan. So, ang daming mong options, ang daming mong tools na ginagamit. Yung mga tools na yun, maybe hindi mo na rin napapakinabangan. Bayad ka ng subscription dito at hindi mo na siya na-maximize. Diba? So, yun yung iwasan natin. Yan. Pangatlo is yung hard to stay organized. Napakahirap nun yung pagiging organized. Ayan. Yun yung isang bagay na talagang mahirap gawin na yung pagiging organized. Pero nagagawa mo lang siya kapag meron kang workflow. Ayan. 'Di ba? Yung pagising mo sa umaga, ang hirap i-organize ng hinigaan mo. Ayan. So sa ads ganun din. Talaga siya common problem siya. Yung hindi mo alam kung nasa na yung mga creative na nilaunch mo dati, 'di ba? Hindi mo alam kung saan mo na yan nilagay, meron ka bang tracking properly diyan. Yun yung mga common na nangyayari. Ayan. And pangalawa is don't know what to test. Ayan. Facebook ads kasi, ang kala ng iba, kapag nag-run ka ng ads, kaagad, immediate kaagad yung mangyayari. Ina-expect mo na kapag nag-run ka ng ads, bebenta ka agad. So dapat merong kang alam mo dapat nakaset dapat sa mindset mo na every time you run ads, test mo na 'yan. 'Di ba? Kumbaga testing. Yan, lahat ng nirara natin na ads testing yan, may benta man or wala, natulungan ka nun, bawi ka pa rin. Kasi sa testing nga, bonus na lang yung merong kakaagad na resulta. Pero yung data or yung makikita mo dun sa nangyari about dun sa unang ads mo, yun, malaking factor yun para mag-work yung mga next ad mo. Kasi yun yung magsasabi na, eto hindi nag-work, tapos eto yung nag-work. So alam mo na. So, yung next running ads mo, ayan, less testing na. Ayun na yung legit na ads. Doon na bumabanat yung mga malalaking advertisers talaga nag-scale ng budget. Ayan. So, ayun, pag-uusapan ko naman yun yung mga budget pagdating sa testing, mga next training natin. Next is launch takes too long. Yung pag-publish ng ads, common problem to is napakatagal. It takes siguro, yung iba umabot pa ng 1 week bago lang makapag-launch ng isang ad. Di ba? Ang tagal. Tapos, minsan, dahil 1 week nga, di ba? Ang dami nang nasayang. Yun yung ilan sa mga common problem. Next is tracking. Napaka-importante nito yung KPI. Paano mo matatrack yung bawat numbers ng ads mo? Kasi pag hindi mo naiintindihan, hindi mo alam yung numbers ng ads mo, diba? Maliligaw ka. Yeah, may mga numbers on Facebook ads na kapag hindi mo siya naintindihan, diba? Maaari na maapektuhan yung budget ng Facebook mo, na sana may benta ka na, tapos nawala pa. Yan. Yun yung mga common problem. Dapat meron kang proper tracking ng ads mo. And siguro last, struggle and challenges na even na-experience ko and na-experience ng mga nakausap ko is hard to know what's working. Hindi nila alam paano babasahin yung ads na ano ba yung nag-work dito sa ads ko? Ano ba yung winning ads? Ano ba yung ads na pwede nating i-scale? Ano ba yung ads na pwede nating i-model or i-repurpose? Ano yung ads na pwede nating bigyan pa ng mas malaking budget? Yun yung mga common problem. So the big idea dito is most advertisers don't fail because they lack of knowledge. They fail because of their workflow. Ayan. Nag-fail sila dahil wala sila maayos ng workflow. Paano pag nag-run ng ads, habang nag-run ng ads, and paano pag mag-run ka ulit ng ads. Ganon kasi yun eh. So, dapat meron kang maayos na workflow, no? Hindi siya madali, pero once you learn yung process na yun, repeatable naman yun. Kumbaga naduduplicate, namumultiply. Ayan. So, eto, bigyan ko kayo ng big picture, no? Big picture how I run ads, paano ka rin kayo mag-run ng ads para may idea kayo. So, siguro mag-take down notes kayo, no? Para, pwede ko rin i-type, no? Type ko dito sa chat. Yan, ito yung pag-usapan natin yung 5-step
Media buyer workflow. Yan. Number 1. Okay. Yan. Sa YouTube ba siya sa YouTube siya na paste? Kita ba? Oops. Sorry, hindi ata nakikita yung chinat ko na text. Sige. Ayan, pakita natin. Pero nasa comment section, by the way, ayan, na i-comment ko naman. And I think maybe, okay. Sige. Yung text color. Yan, edit text. Yan natin ang kulay. Yan, kita na. Ayun. Yan, sabi sa inyo madali lang yan. So, ito yung una, no? Research. Yan. 5 steps lang po yung pag-usapan natin. Research. So, sino sa inyo dito yung aminado na hindi sila nagre-research? Yan. Talagang balik yung tinatamad ka dati na gawin nung college ka. Even me, no? Yung research, yung sa thesis, napakahabang yun. Buwan yung research na gagawin mo. Dati wala pang ang AI nun. Talagang libro. Itatype mo yung mga information about dun sa thesis or sa project. Kasi pag may research ka, merong context. Yung ipapasa mo. Kapag wala, 'di ba? Manghuhula ka, mahihirapan ka. Naalala ko dati dun sa research namin, daming kasi yun nag-enroll ako ng 2-year vocational na computer, and then may mga project kami doon na talagang research manually yung ginawa namin sa mga books, binuklat-buklat namin. So, it takes time. Pero right now, yung research is napakabilis na lang. And kung dati siguro, ang bilis na lang gumawa ng thesis. Yung dating 1 month para makapag-create ka ng thesis, ngayon 5 minutes na lang. Yun yung reality. Bigyan mo lang siya feed mo lang ng context si AI, then ito na yung thesis mo. So, ngayon, paano mo yung gagamitin sa business mo or paano mo ma-hack? Diba? So, research, meron kang workflow, how to research. So, yun sa mga susunod na training ko and sa community, ibibigay ko yun sa inyo, no? So, dun mo kasi hahanapin. Sa research, no, hindi lang to yung research para ano ba yung business, sino ba yung tatargetin mo, ayan, and so on. Kasama na yun, yung offer, target audience, kasama na yun. Pero research is, hahanapin mo, ano ba yung already working? Ano ba yung mga nag-work na? Kasi baby, meron ka ng business, di ba? Established na yan, meron ka ng offer. Pero sa research, hindi siya nag-stop. So, babalikan mo ulit. Find what is already working. Yun yung research. Hindi mo malalaman yun kung hindi ka nag-check or hindi ka nag-research. Ano ba yung nag-work? So, i-research mo. Ayan. Type nga dyan sa chat. Research. Yan. Go. Research. Yan. Para hindi nyo makalimutan. Kasi pag tina-type daw, yung natututunan. Di ba pag nag-take down notes tayo, tumatatak sa isip natin, sabi sa psychology. Kapag meron kang bagay na ginagawa habang nag-aaral, nagre-retain yun. Di ba? Kaya nga yung mga dancer, grabe yung memory nun. No? Kasi ginagawa nila yung bagay in actual. Yan. So tayo, di ba? Since alam na natin na yung unang workflow is research, kailangan meron ka nun. Ayan. Thank you, Gemma, Joycel, sa mga nag-chat. Ayan. Okay. So, malinaw, research. Ito yung number 2. Ayan. Type ko na lang. Siguro, or sabihin ko na lang. Number 2 is build. Ayan. Build. Bumuo. Sa Tagalog, bubuuin na natin. Kasi nag-research ka na. Next is you need to create an asset and decide what campaign structure yung ads mo.
Diba? Anong campaign structure ba yung gusto mo na mangyari sa ads mo? Ano ba yung itsura niyan? Diba? Kasi kung hindi mo alam, number one, sa structure, papasok na dyan yung objective. Diba? E, syempre, bago yung objective, meron ka munang asset. Ano ba yung mga creative mo? Yan, ready na ba? Saan manggagaling yung mga creative mo? Yan, build, sabi ni Arlene. Thank you. Yan. Yan, create asset para pagpunta mo dun sa ads manager, hindi ka lang maghahanap ng mga creatives mo, kumbaga naka-ready na. Ginawa mo na in advance. Diba? Prepared ka. Tapos sa structure kasi kailangan clear din sa'yo or klaro din sa'yo yung yung structure. So, paano ba ako nag-structure? Ayan. So, meron akong ipapakita sa inyo na how I structure. So, lagyan ko lang. Ayan. Type nyo build dyan sa chat. Ayan. Na-type na ba? Build. Ayan. Doon tayo sa build na part, no? Okay. Okay. So, pakita ko sa inyo to how I structure my campaign. Okay. So, maganda to. Let me share. Yan. So, kita na. Okay. So, unahin natin. So, hindi ka kagad magpupunta dun sa ads. Kailangan meron ka munang strategy, no? Let's say, ito kasi is demo, but siguro reset natin. Ayan. Tanggalin natin yung data. So, as you can see here, this one is a ads structure ng ads mo. So, what campaign? Ano ba yung business mo? Example, if you're selling real estate or a condo, or if you're selling a services, yan. Kailangan sa campaign ilalagay mo yun. Yan. Example, yun nga. Example natin, real estate. Yan. Then, yung natin, sabihin natin, SMDC or marami namang Ayala siguro. Ayala Land. Yan. Ayala Land, Cebu City. Ayan, sa Cavite. Kawit. Okay. So, by the way, yung rinlagay ko lang real estate para alam natin na real estate yung sinasample ko, no? So, next is the objective. Ano ba yung objective? Yan. Kailangan clear sa atin. What is objective? So, lagay ko lang lead generation dito. For now. Ayan. Let's say lead generation. Gusto mo kuha ng leads. Gusto mong makapag-brand awareness or engagement. Yan. So, malino na sa yung objective. So, what's next, no? What's next? Kasi, ano pa lang yun sa structure, may ano pa yan merong objective, sino ita-target, tapos ilang ads. Ayan. Ilang ads. So, let's say sa ad set naman, bago tayo dun sa ad, dito muna tayo sa ad set. Sino yung ita-target? At magkano yung budget? Ayun, clear dapat sa yun para pagpunta mo dun sa ads manager, nakaset na. So, let's say sa ad set natin, ad setting, sino yung mga ita-target natin. This one kasi, yung platform na to, by the way, is you can use this platform. Mamaya sasabihin ko how you can check yung platform na to. But this one is pwede tayong gumamit ng AI to analyze kung sino ba yung best target dito. So, let's say, click ko to. Pakita ko lang. Tapos, ilalagay ko dito yung Philippines page. Yan. Then, goal is lead generation. Ayan. Optional naman to. Sino yung target market. Then, magge-generate siya. Yung tool lang to is magge-generate siya ng targeting based dun sa business model na binigay mo. Okay. This one, ito na. Meron ka ng research. As you can see here, ito mahaba to. Kumbaga kompleto to. Ayan. Pero
kung babasahin mo siya, meron siyang primary audience, ilang age. So, ang ginagawa ko dito, dina-download ko to. Ayan, ika-copy ko na yan. Tapos, isi-save ko na yan sa notepad. Save ko lang sa notepad. Ayan. Yan. Makita mo dito, Philippines, language, interest, property, real estate, ayan, real estate investing, medium interest, narrow interest. Kasi meron ganun broad interest, medium, and narrow. Ayan, kung napanood niyo yung ilan sa mga training ko, meron ganung targeting, parang yun, temperature. Ayan, sino ba yung may broad, merong mid, ayan. So, lagay natin dito ang ita-target natin. Okay, ilalagay ko to. Sige. So, dito ko na siya ilalagay. Age mo na, mag-start ka sa age. Okay. Also, ito dapat ilalagay nyo din. This one is, optional, pero it helps kasi siya kapag gusto mo i-target lang talaga mga Pilipino. Hindi na siya makikita ng Chinese, yung impression hindi na talaga dadaan sa newsfeed nila or sa ibang lahi na nandito sa Philippines. Okay? Language, malaking help din, lalo kapag high ticket yung ino-offer natin. Ha? Next is the broad targeting. Let's say broad targeting, ito, automatic to, real estate. Yan. By the way, kinaka-copy-paste ko lang yung kaninang results. Nilagay ko na lang dito. So ngayon, meron na akong basic structure lang to, guys, no? Pero you can explore pa kasi. Dito makikita nyo, guys. Ayan. Meron na tayong targeting. Next is creative ad number 1. So usually, every time I run ads, I make sure na meron 3, minimum. Meron nga akong ads na more than pa dito. Ayan. Siguro yung pinakamarami, mga 200 ads. Ganun, 100 ads sa isang campaign. Ganun karami. 100, 200 ad. And by the way, iba-iba po yun. So kaya, ang labanan is, number 1, pagandahan ng message dun sa ad at paramihan ng ads na ilo-launch. Yan. So, basic structure, makikita nyo, ito na siya. Yan, as you can see here, ito na yung campaign natin. Objective natin is leads. Target natin, ayan. Targeting natin, 28 to 60 years old, language, English, Filipino, and interest is real estate. Then, 3 ad creative. Malinaw? Ayan. Nagkaroon ba kayo ng idea how I run ads? Joycel, aspiring media buyer din po. Yan, tama yan. Aspiring. Soon, expert na yan. Yan. So, hindi ka lang basta-basta magla-login sa Facebook ads nang walang clear objective, no? Sa isip mo, bakit ka mag-run ng ads. So, malinaw na. Okay? Build. Pang-apat na tayo. Number 1 is research. Number 2 is plan. Number 3 is build. Number 4 is launch. Deploy your campaign correctly. Ibig sabihin, sa ads manager na to, magla-login ka na sa ads manager and doon mo na isa-set up yung structure, sino ita-targetin, ilang creative ba, diba? Anong type of creative, carousel ba, images ba, video ba, ayun, usually yun lang naman. Ayun, yung mga option na yun. Launch ad. Okay? And ano yung pang 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasi Ano yung panghuli? Kapag na-launch mo na siya, launch properly. Ibig sabihin correct. Tama yung targeting, tama yung budget, tama yung creative, tama yung ad copy. Diba? Nailagay mo na rin lahat ng ad copy. Yan. So, pakita ko sa inyo naman how I create ad copy. So, yan. Oops. Yan. Pakita ko sa inyo ha. So, itong papakita ko sa inyo is a tool na ginagamit ko. Okay. And soon, pwede nyo na rin gamitin. So, pakita ko muna sa inyo.
Okay, let me share my screen. Ayan. So, dito naman tayo sa copywriting studio. So, dito kasi, launch na. Okay? Ibig sabihin, on launching, meron kang asset, meron kang creative asset, at meron ka ring copy. Okay, asset. So, this one, product or brand, ito yung real estate. Ayala Land, okay, Ebu City. So, sabihin mo lang Ayala Land, no? By Ebu City by Ayala Land. Ayan na lang. Ito yun. Okay. Ito yung description niya. Sino yung target persona? Sabihin natin, real estate, investor, OFW, business owner, family, ayan. Tapos i-click mo lang tong next. Ayan. So, lagyan natin yung offer. So, yung offer naman is same lang. Ito rin yung real estate. Ayan. Zoom ko lang. Here we go. USP, optional. Ayan. Tanggalin natin yung mga example na to. So, kasama sa launching or sa creative is yung sino ba yung kailangan maunawaan kasi copywriting skill na to, ibang na to. So, meron kang ano ba yung pain na gusto mong makuha mo, okay? Maramdaman nila kapag nakita mo yung ads. So, this one is example lang. Sample lang natin. Ayan, frustrated, diet, sample naman to. Ayan, outcome. So, you can add pero as AI suggest naman. Setting, ayan. Problem aware, solution aware. Ayan. Cold, warm. Makakuha ng sales, generate leads siguro. Click natin yung next. Okay, anong framework yung gagamitin mo? Ayan, testimonial, UGC, education. So, for now, ito muna. Ayan. Then, click mo next. Then, magge-generate na siya. Ayan. So, yung tool na to, magge-generate siya. Ayan, pag click natin to, magge-generate siya ng results dito sa side. And iyon na yung gagamitin ko na mga ad creative at ilalagay ko dun sa creative asset ko na ready na. Ayan. So, inaaral niya yung data. Oops. Generate natin ulit. Ayan. Ipipid na. Nagpipid lang siya. So, ayan. So, pakita ko, nag-generate lang. So, basically, sa paggawa ng ad, dapat meron din kayong process sa pag-create ng creative. Creative at pag-create ng ad copy. Ayan, sige. Okay, naka-limit pala yung aking plan. Sige, it's okay. Ka lang. Pero basically ganun. Yung tool na ginagamit ko is ito. Ayan. Ayan. So, malinaw. So, doon na tayo sa next. Next plan is, ito yung last. No? Kapag na-launch mo na siya properly, yung mga ads mo is, last na pinaka dapat mong gawin is you need to analyze and scale winners. So, ang tawag doon is optimize. Ayan. Kasi kung ads mo, hindi mo naman siya i-optimize, nag-run ka lang na ads, tapos wala nang optimization, sayang yung ads mo. Para ka lang nag-run ng ads na wala lang. Nag-run ka lang na ads, pero hindi mo siya nabigyan ng time to optimize, yan, or na-analyze. Para makapag-scale ka, makapag-alat ka ng mas malaking budget. Yan. Ganun kasi yun sa ads. No? Kapag nakita mo yung pinaka-winning, yan, dun ka na mag-scale. Yan. Okay? Malinaw? So, naalala ba? Naalala ba yung pinag-usapan natin? Number 1 is research, plan, build, ilo-launch mo na yan, then optimize. Ayan.
Iyon yung key message doon. Okay? So malinaw? So ayun, hindi enough yung 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 training natin kasi I think 30 minutes na tayo no, and I plan to do this live ng very quick lang kasi we're going to create more live training sa inyo na alam kong makakatulong sa mga aspiring media buyer, someone na running ads. Kaya stay tuned lang, no? Stay tuned sa mga next training na na i-share ko. Yan. So meron bang natutunan? Ano yung one thing na na-realize mo tonight, no? Ano yung one thing na masasabi mong tumatak sa'yo? Yan, dyan sa chat. Gusto ko lang malaman. Natutunan mo boss dun sa workflow, sa framework na dapat pala merong ganitong gagawin. Merong ganitong process, structure, planning. So, para sa next ad mo, di ba? Nag-run ka na lang ng ads. Ayan. Type mo dyan sa chat, no? Type mo. Yan. Alright. So, maraming natutunan? Ayan, sige. So, kung marami kayong natutunan, thank you, no? I hope na ma-apply nyo to ma-apply mo yung mga natutunan mo sa ginagawa mo, no? Ma-practice mo siya. Kasi kung hindi mo siya ipapractice, sayang naman. Sayang naman yung mga natutunan mo. Ayan. So, kanina, nakita nyo, may mga pinakita ko na mga tools. Sige, basahin ko lang mga comment dyan sa chat. Natutunan ko, sir, kapag mag-run ng ads ulit, kailangan may workflow, pag-isipan talaga. Correct. Tama. Pag-iisipan. Ayan. Tama. Good. Yun yung pinaka-importante. And isang tool na pwedeng makatulong sa inyo na pwede nyong i-explore, no? Na pwedeng big help para makapagsimula kayo mag-run ads with guided structure, planning, building, and community, and of course yung mga skill training natin pagdating sa Facebook ads is I highly recommend, no? Pwede niyong puntahan later after ng ating training. Okay, i-comment ko sa chat. You can go to, no, explore and go to, ayan. Go to this link. Ayan. Let me share. Ayan, punta lang kayo dito sa link na to. Ayan, mediabuyerph.com. Ayan. Comment ko yung link. Ayan, go to this link. Pwede yung i-type mediabuyerph.com. Ayan, yan yung exact link. So once pumunta kayo doon, makikita nyo, by the way, eto naka-ano pa lang to. Sabi natin, hindi pa siya 100% na naka-announce dun sa aking community. So, kayo pa lang yung ilan or unang makakapag test din inside para magamit nyo siya. So, as you can see here, dito sa screen, papakita ko. Ayan, pwede kayong pumunta, mediabuyerph.com. Type nyo manually. Kung naka-desktop ka, better. Ayan. Pwede rin naman sa mobile. Pero kung naka-desktop ka, much better. mediabuyerph.com. So, kapag pumunta ka ngayon sa website na yan, makikita mo. Ayan, ito yung makikita mo dyan. So, makikita mo dito, correct, mediabuyerph.com, Gemma. So, this one, yung tool na to is a toolkit para sa mga modern media buyers. So, yung mga tool na pinakita ko sa inyo kanina, yung iba hindi ko pa naipakita pero sobrang big help yun kapag na-access nyo na sa loob, no?
So as you can see here, makikita nyo dito, bago kayo makapag-run ng ads, makikita nyo muna ano yung itsura ng ads mo sa mobile, sa desktop, yung look and feel. Ayan. Yung structure, paano ka mag-structure ng ads mo, ayan, nandito. Ma-access mo yan. Paano mo i-calculate yung ROAS mo, ayan, mag-create ng link, framework, ano yung mga framework na ginagamit ko, maraming framework na pagdating sa copywriting and so on. AI copywriter, ayan, paano mo yun ma-access, and napakarami pa. Yan. So, nandito yan. So, all you need to do para makapag-access ka dito is mag-create ka lang ng account. Yan. Create ka ng account. Kung may account na, syempre, lalagin ka na lang. Let's say, ayan, create ka ng account. Yan. Sabihin natin si John Paul. Ayan, sample lang naman to. Test johnpaul@gmail.com. Ayan. So, pag nag-create ka ng account, ayan. So, ito yung mga tool na nandito. Ayan. Makikita mo dito yung mga tools. So, syempre, ma-access mo lang yung tools na yan. This tool is not a free, no? Kasi, I invest lots of money to develop this one para sa mga aspiring, mga media buyer na talagang gustong mag-build at mag-scale ng business nila. Okay? Yung tool na to yung makakatulong sa'yo. So, dito makikita nyo yung ma-access nyo yun once dito. So, dito meron akong free na binigay dito. Example lang natin, Metapixel Generator. So, sa mga experience or hindi pa experience paano ba gumagana yung pixel, nandito yon. Paano mo siya? Example, Pixel ID is, makikita mo yung Pixel ID dun sa Events Manager. So, basically, ilalagay mo lang dito yung pixel mo. Tapos, i-guide ka niya, tutulungan ka niya to create a pixel na gagamitin mo kung anumang platform yung ginagamit mo. Ayan. Any platform naman, ayan, System.io, ClickFunnels, Shopify, or custom HTML. So, nandito naman yung kailangang instructions. Ayan. Sino ita-target mo? Add to cart. Yan. So, pwede makikita mo dito. So, nagbabago siya. Ayan, nakalagay na dito, add to cart. So, isa pa lang to sa tool, no? This one is free. Ayan, kumaga hindi ko na, kasi binigay ko na siya for free yung Metapixel Generator na to na pwede mong matest ka agad at magamit. So, guided naman siya kung mag-run ka ng ads tapos merong pixel, needed ng pixel, meron ditong guide. So, step by step naman, para hindi ka mahirapan paano mo i-execute yung pixel. So, napaka-importante nito sa mga nag-a-ads at gumagamit ng pixel, lalo na if you're selling a sales campaign, talagang, yung mga sales kasi may website yan so kailangan may pixel, kailangan mag-scale. So, kaya sa una pa lang, importante na meron ka ng pixel. Properly set up na pixel. Okay? So, nandito siya. Also, ma-access mo dito, marami pa yan, yung AI, copywriting, optimize, and so on. Bagay ito yung, sabihin natin version 1 ng Media Buyer Pro Accelerator. Ayan, yun yung ibig sabihin ng Media Buyer. So, if you're someone or plan to test this, create your account, and kung interested ka na makuha yung special offer natin, makikita mo naman dito. I-click mo lang tong subscribe. So, this one is naka founding member pa na offer. So, but soon, very very soon, we're planning to charge yung mga mag-a-avail nito for minimum of $999 monthly. So, approximately mga 12,000 a year yung subscription dito. But for now, while kayo pa lang yung unang nakakaalam, you can subscribe. Click mo lang tong subscribe, then mapupunta ka sa website. Ayan, mapunta ka sa website, and then once na verify na to, nakapag-settle ka na ng payment, magkakaroon ka na ng access dun sa software, ma-unlock na yung access mo dito. So from no access, pag na-unlock na yung access mo, makikita mo. Ayan, pakita ko sa inyo pag na-unlock na. Ganito yung itsura niyan. Ayan. So pag ni-refresh nyo, ayan, nandito na lahat 'yon. Ito malupit dito. Hindi ko lang may papakita dito sa creative library kasi dito yung collection ng mga creative, winning ad creative. And hindi lang ako yung naglalagay dito.
collection to, combine. You can choose kasi kung gusto mong i-public yung creative mo. Or, only me. Ako lang. Pwede naman yun. Pero, pwede mong i-share sa community yung creatives mo for inspiration. Yan, nandito pa. Marami pa yan. KPI Analyzer, and so on. Yan, nandito yan. ROAS Analyzer. Ayan, makikita mo dito yung paano mo i-analyze. No? Pwede mo rin i-integrate yung Google Sheets mo para ma-analyze niya. So, all you need to do is punta ka lang kayo dito and avail yung founding member natin. So, ang plan ko nito na i-launch is this coming week. But, ayun, I decided na bigyan kayo ng konting glimpse, no? Dito sa ating live session para at least special kayo yung unang nakaalam and secure yung spot nyo dun sa 999 annually. For now, no, 999. Pero, parang sobrang sulit nun sa 999. Ayan. Dami mong pwedeng makuha, daming value, community. Of course, training just in case na hindi ka pa naka-enroll dun sa J. Gregorio Courses Coin Community. Magkakaroon ka dun ng free access sa lahat ng courses na meron ako, including this media buyer. Pero kung naka-avail ka na dati ng mga courses ko and this one is separate to, hindi to kasama doon, no? So you need to avail pa rin yung special offer natin. Alright, so I hope marami kayong natutunan dito sa ating short live and looking forward ako to help you win sa ginagawa nyo. Ayan, so if you want to learn more, to test and avail yung Media Buyer Pro ROAS Accelerator natin, go to mediabuyerph.com. Tama, mediabuyerph.com para masimulan mo na makapag-research, no? Plan, build, launch, and optimize ng ads mo. Alright? Maraming salamat. Thank you for tuning in. Yan, salamat and kita-kita ko tayo sa mga next training natin. Yan. Especially inside the community, magte-training ako dun. Kasama dun sa Media Buyer Pro, yung Media Buyer Pro Academy. Yan, training. Ayan, thank you so much sa mga create ka na ng account para ma-secure na natin yung spot mo dun sa Maraming salamat, Gemma. Yan, God bless you all. Thank you and ingat kayo palagi. Good night.
What's up, what's up? Welcome everyone and we are live dito sa ating community. Magandang gabi sa inyo. Can you please type dyan sa chat ng magandang gabi. So welcome back dito sa ating live session training na kung saan pinag-uusapan natin paano natin i-grow yung business natin using the power of Meta Ads or yung Facebook ads. If you're someone running Facebook ads right now or planning, make sure to stay tuned until the end dahil maganda yung mga pag-uusapan natin. Sige nga. So, question for you, sa mga nandito na at kaka-join pa lang. Yan, let me check kung na-share ko na to sa ating community. Double check ko lang. Question for you, kung nag-run ka na ng ads, kumbaga may experience ka na or currently running ads right now, can you please type dyan sa chat type mo na lang 1, para alam ko na nag-run ka na ng ads. Kahit replay mo ito mapapanood, type mo pa rin yung 1. Ayan. Sige. Type 1. Yan, sa mga nag-run ng ads. Let me know kung loud and clear, ha. Gusto ko lang i-verify. Ayos. Ayan. Thank you for tuning in sa mga nandyan na. Ayan. Welcome. Welcome dito sa ating live session tonight. And ayun, sabi ni Levincent, si Jan na lang. Tawagin na natin isang watching siya from YouTube kasi we're live din also on YouTube channel. Looking forward siya sa mga pag-uusapan natin. So ayan, thank you. Stay tuned. Jan. Ayan, stay tuned ka lang. So, yung mga kaka-join lang at mga kakarating lang, so my question for you is, are you running ads right now? Or planning to run ads? Type 1 dyan sa chat. Gusto ko lang malaman. Okay, running ads, planning to run ads, nakapag-try na mag-ads. Gusto ko malaman sino dito nakapag-try na ng ads. Yan, I believe si Jan. Isa sa mga nakapag-run ng ads. So, yung iba. Okay, sige, go, type mo dyan sa chat. Gusto ko lang malaman. Yan. Alright, so welcome dito sa ating Thank you, Edmer. Thank you for joining. Ayan, sige. So welcome sa ating live, So dito kasi yung camera ko. So mas madalas dito ako nakatingin sa aking monitor. Ayan, so welcome dito sa ating training, and the reason kaya ako ginawa yung live na to para makapagbigay ng tips sa mga community members natin, mga followers natin sa YouTube na alam kong naging challenging yung siguro yung quarter yung parang naging challenging yung quarter 2. Quarter 1 is pwede pa, masasabi natin na maganda, pero pagpasok kasi ng quarter 2, kumbaga economic change, nagbago yung economic, And the reason, yung economic change na yun, epekto yun ng mga bilihin, gas, Taas ng gas, sa Middle East, yan. Maraming mga factors na kinonsider tayo, and hindi lang naman ako, maraming mga businesses talaga na naging challenging yung quarter 2 sa business nila. But still, thank God kasi nandyan pa rin tayo, at lumalaban. Yan. Naging challenging ba sa'yo yung quarter 2 ng 2026? Yan. Type mo nga challenging. Kung naging challenging sa'yo, Kung hindi naman, masyado, good thing, Good thing at hindi naging challenge sa'yo yung quarter 2 ng sa pag-a-ads. And yun nga, kaya nang sinabi ko sa inyo kanina, may mga iba't ibang factor na i-consider tayo. Pero but still, kailangan nating mag-evolve, kailangan nating mag-isip ng way paano tayo makakasurvive. Parang lang yan parang pandemic lang nakaraan, yung 2020. Yung kasi biglaan yun, walang nakapag-prepare. Pero right now, natuto na tayo how to prepare, ano yung gagawin natin, and hindi naman ganun kagrabe talaga yung nangyari, unlike before ng pandemic, So,
Kumbaga, blessed pa rin tayo na hindi ganoon kagrabe yung economic impact dun sa lahat. So, sa mga nag-run ng ads, ayun, pag-usapan natin sa mga nag-run ng ads, no? Question for you sa mga nag-run ng ads, maybe replay mo 'to mapapanood. Ano usually yung mga tools na ginagamit mo to run ads, no? Isip ka kung ano yung first 3 or 2 main tools na ginagamit mo to run ads. Ano yon? Ayan, dyan sa chat. Gusto ko mag-participate kayo. Type mo dyan sa chat. Okay, ano yung tools na currently lagi mong ginagamit every time you run ads? Yan, gusto ko malaman. Sabi ni Trendy by Madam, interested ako sa Meta Ads, sir. Yan, stay tuned ka lang. Ay, pag-usapan natin yan, Madam. So, question for you, ano yung tools? No? Ano ba yan? Bigyan ko kayo ng idea. Let's say, gumagamit ka ng AI, ChatGPT, gumagawa ka ng creative, maybe Canva. Tinatrack mo yung ROAS mo, maybe Google Sheets or kung ano mang tracking. Kung nag-ads ka, syempre, ads manager, no? Kailangan yan. And so much more. Marami pa. Ayan. Sige nga. Ano mainly, top 2 tools na ginagamit nyo to run ads? Yan. Gusto kong makita dyan sa chat. Ano yan? Yan. Sige. Check natin dito. Gusto kong makita yung inyong mga faces. Ayan. Basahin natin yung comment. Ayan, nandito. Si Trendy by Madam, Shopee and TikTok pa lang. Oh. Shopee and TikTok. Sige, lagay ko dito yung comment para madali ko mabasa. Okay. Shopee and TikTok. So, meaning to say, first time kang magra-run ng ads. Hindi ka pa nakapag-run ng ads before. Sabi niya, Shopee and TikTok pa lang. Okay. Oops, ayun, may mga nag-type na. Galing ChatGPT and Gemini. Veo 3 ng Gemini, no? Solid yan sa video creation. CapCut, ChatGPT, and Canva. Ayan. Nice. Si Joycel Benturina. Ayan. Thank you for tuning in, Joycel and Madam. So, thank you for answering my, kasi it helps yun. Sabi ni Gemma, sa boosting lang, sir. Okay. So, ang daming options online to really run ads. Pero nagiging challenge kasi most advertiser, ito yung nagiging common problems and challenge, no, sa pag-run ng ads. So, number 1, na common problems pag-usapan natin is no clear workflow. Ano ba ibig sabihin ng workflow, Coach Jay? Ibig sabihin, kapag workflow, ito po yung paano mo ginagawa yung trabaho mo. Kaya workflow. Example, nagtatrabaho ko sa Jollibee. Ayan. Meron bang mga nakapag-work na dito sa Jollibee? Or maybe working in McDonald's o fast food o any work na ginawa mo, meron yung workflow. Ayan. Sabihin natin, yung iba tawag doon is SOP. Pero pinakasimple, workflow. Paano mo ginagawa yung trabaho mo. Ayan. So, common problem siya kasi kung wala kang workflow to run ads, ang daming time, di ba? Time, effort, money, nasasayang. Instead na nakapag-run ka na sana ng ads or ginagamit mo na lang yun sa ibang bagay. And sino dito nakaka-relate, no? Or maybe replay mo to napapanood. Sino dito yung masasabi niya na wala siyang exact workflow kapag nagra-run ng ads? Kumbaga, basta banat lang. Login lang. Pag login mo, hindi mo alam na wala ka pa palang creative. Hindi alam sino itatargetin mo. Wala ka pang copy. Meron bang nakaka-relate? Type relate dyan sa chat. Go, relate. Yan. Meron ba? Yan, umamin na, no? Be honest, okay lang yun. Yan. Maganda yun. Kasi maganda na masolve natin yun. Ayan. Type relate kung wala ka pang clear na workflow on running ads. Sige, check natin sa comment. Yan, check natin. Sa boost. Ayan si Gemma, nakaka-relate daw siya. Relate po, relate. Yan, thank you, no? Challenge siya, and of course, dahil challenge siya,
Kumbaga, merong solution. Ayan, don't worry. So, pangalawa na common problem ng mga advertisers is too many tools. Yan. So, ang daming mong options, ang daming mong tools na ginagamit. Yung mga tools na maybe hindi mo na rin napapakinabangan. Bayad ka ng subscription dito at hindi mo na siya na ma-maximize. Diba? So, yun yung iwasan natin. Yan. Pangatlo is yung hard to stay organized. Napakahirap nun yung pagiging organized. Ayan. Yun yung isang bagay na talagang mahirap gawin na yung pagiging organized. Pero nagagawa mo lang siya kapag meron kang workflow. Ayan. 'Di ba yung pagising mo sa umaga, ang hirap i-organize ng hinigaan mo. Ayan. So, sa ads ganun din. Talaga siya common problem siya. Yung hindi mo alam kung nasaan na yung mga creative na nilaunch mo dati. 'Di ba? Hindi mo alam kung saan mo na yan nilagay. Meron ka bang tracking properly dyan. Yun yung mga common na nangyayari. Ayan. And pangalawa is don't know what to test. Ayan. Facebook ads kasi, ang kala ng iba, kapag nag-run ka ng ads, kaagad, immediate kaagad yung mangyayari. Ina-expect mo na kapag nag-run ka ng ads, bebenta ka agad. So dapat merong kang alam mo dapat nakaset dapat sa mindset mo na every time you run ads, test mo na 'yan. 'Di ba? Kumbaga testing. Yan, lahat ng nire-run natin na ads, testing yan. May benta man or wala, natulungan ka nun, bawi ka pa rin. Kasi sa testing nga, bonus na lang yung meron ka kaagad na resulta. Pero yung data or yung makikita mo dun sa nangyari about dun sa unang ads mo, yun, malaking factor yun para mag-work yung mga next ad mo. Kasi yun yung magsasabi na, eto hindi nag-work, tapos eto yung nag-work. So alam mo na. So, yung next running ads mo, ayan, less testing na. Ayun na yung legit na ads. Doon na bumabanat yung mga malalaking advertisers talaga nag-scale ng budget. Ayan. So, ayun, pag-uusapan ko naman yun yung mga budget pagdating sa testing, mga next training natin. Next is launch takes too long. Yung pag-publish ng ads, common problem to is napakatagal. It takes siguro, yung iba umabot pa ng 1 week bago lang makapag-launch ng isang ad. Di ba? Tagal. Tapos, minsan, dahil 1 week nga, di ba? Ang dami nang nasayang. Yun yung ilan sa mga common problem. Next is tracking. Napaka-importante nito yung KPI. Paano mo matatrack yung bawat numbers ng ads mo? Kasi pag hindi mo naiintindihan, hindi mo alam yung numbers ng ads mo, diba? Maliligaw ka. Yeah, may mga numbers on Facebook ads na kapag hindi mo siya naintindihan, diba? Maaari na maapektuhan yung budget ng Facebook mo, na sana may benta ka na, tapos nawala pa. Yan. Yun yung mga common problem. Dapat meron kang proper tracking ng ads mo. And siguro last, struggle and challenges na even na-experience ko and na-experience ng mga nakausap ko is hard to know what's working. Hindi nila alam paano babasahin yung ads na ano ba nag-work dito sa ads ko? Ano ba yung winning ads? Ano ba yung ads na pwede nating i-scale? Ano ba yung ads na pwede nating i-model or i-repurpose? Ano yung ads na pwede nating bigyan pa ng mas malaking budget? Yun yung mga common problem. So the big idea dito is most advertisers don't fail because they lack of knowledge. They fail because of their workflow. Ayan. Nag-fail sila dahil wala sila maayos ng workflow. Paano pag nag-run ng ads, habang nag-run ng ads, and paano pag mag-run ka ulit ng ads. Ganon kasi yun eh. So, dapat meron kang maayos na workflow, no? Hindi siya madali, pero once you learn yung process na yun, repeatable naman yun. Kumbaga naduduplicate, namumultiply. Ayan. So, eto, bigyan ko kayo ng big picture, no? Big picture how I run ads, paano ka rin kayo mag-run ng ads para may idea kayo. So, siguro mag-take down notes kayo, no?
para pwede ko ring i-type, no? Type ko dito sa chat. Yan, ito yung pag-usapan natin yung 5-step media buyer workflow. Yan. Number 1, okay? Yan. Sa YouTube ba siya sa YouTube siya na paste? Kita ba? Oops. Sorry, hindi ata nakikita yung chinat ko na text. Sige. Yan, pakita natin. Pero nasa comment section, by the way, ayan na i-comment ko naman. And I think maybe okay. Sige. Yung text color. Yan, edit text. Diyan natin ang kulay. Yan, kita na. Ayun. Yan, sabi sa inyo madali lang yan. So, ito yung una, no? Research. Yan. 5 steps lang po yung pag-usapan natin. Research. So, sino sa inyo dito yung aminado na hindi sila nagre-research? Yan. Talagang balik yung tinatamad ka dati na gawin nung college ka. Even me, no? Yung research, yung sa thesis, napakahabang yun. Buwan yung research na gagawin mo. Dati wala pang ang AI nun. Talagang libro. Itatype mo yung mga information about dun sa thesis or sa project. Kasi pag may research ka, merong context. Yung ipapasa mo. Kapag wala, 'di ba? Manghuhula ka, mahihirapan ka. Naalala ko dati dun sa research namin, daming kasi yun nag-enroll ako ng 2-year vocational na computer, and then may mga project kami doon na talagang research manually yung ginawa namin sa mga books, binuklat-buklat namin. So, it takes time. Pero right now, yung research is napakabilis na lang. And kung dati siguro, ang bilis na lang gumawa ng thesis. Yung dating 1 month para makapag-create ka ng thesis, ngayon 5 minutes na lang. Yun yung reality. Bigyan mo lang siya feed mo lang ng context si AI, then ito na yung thesis mo. So, ngayon, paano mo yung gagamitin sa business mo or paano mo ma-hack? Diba? So, research, meron kang workflow how to research. So, yun, sa mga susunod na training ko and sa community, ibibigay ko yun sa inyo, no? So, dun mo kasi hahanapin. Sa research, no, hindi lang to yung research para ano ba yung business, sino ba yung tatargetin mo, and so on. Kasama na yun, yung offer, target audience, kasama na yun. Pero research is, hahanapin mo, ano ba yung already working? Ano ba yung mga nag-work na? Kasi baby, meron ka ng business, di ba? Established na yan, meron ka ng offer. Pero sa research, hindi siya nag-stop. So, babalikan mo ulit. Find what is already working. Yun yung research. Hindi mo malalaman yun kung hindi ka nag-check or hindi ka nag-research. Ano ba yung nag-work? So, i-research mo. Ayan. Type nga dyan sa chat. Research. Yan. Go. Research. Yan. Para hindi nyo makalimutan. Kasi pag tina-type daw, yung natututunan. Di ba pag nag-take down notes tayo, tumatatak sa isip natin, sabi sa psychology. Kapag meron kang bagay na ginagawa habang nag-aaral, nagre-retain yun. Di ba? Kaya nga yung mga dancer, grabe yung memory nun. No? Kasi ginagawa nila yung bagay in actual. Yan. So tayo, di ba? Since alam na natin na yung unang workflow is research, kailangan meron ka nun. Ayan. Thank you, Gemma, Joycel, sa mga nag-chat. Ayan. Okay. So, malinaw, research. Ito yung number 2. Ayan. Type ko na lang. Siguro, or sabihin ko na lang. Number 2 is build. Ayan. Build. Bumuo. Sa Tagalog, bubuuin na natin. Kasi nag-research ka na,
Next is you need to create an asset and decide what campaign structure yung ads mo. Diba? Anong campaign structure ba yung gusto mo na mangyari sa ads mo? Ano ba yung itsura niyan? Diba? Kasi kung hindi mo alam, number one, sa structure, papasok na dyan yung objective. Diba? E, syempre, bago yung objective, meron ka munang asset. Ano ba yung mga creative mo? Ayan, ready na ba? Saan manggagaling yung mga creative mo? Ayan, build, sabi ni Arlene. Thank you. Ayan. Ayan, create asset para pagpunta mo dun sa ads manager, hindi ka lang maghahanap ng mga creatives mo, kumbaga naka-ready na. Ginawa mo na in advance. Diba? Prepared ka. Tapos sa structure naman, kasi kailangan clear din sa'yo or klaro din sa'yo yung yung structure. So, paano ba ako nag-structure? Ayan. So, meron akong ipapakita sa inyo na how I structure. So, lagyan ko lang. Ayan. Type nyo build dyan sa chat. Ayan. Na-type na ba? Build. Ayan. Doon tayo sa build na part, no? Okay. Okay. So, pakita ko sa inyo to how I structure my campaign. Okay. So, maganda to. Let me share. Yan. So, kita na. Okay. So, unahin natin. So, hindi ka kagad magpupunta dun sa ads. Kailangan meron ka munang strategy, no? Let's say, ito kasi is demo, but siguro reset natin. Ayan. Tanggalin natin yung data. So, as you can see here, this one is a ads structure ng ads mo. So, what campaign? Ano ba yung business mo? Example, if you're selling real estate or a condo, or if you're selling a services, yan. Kailangan sa campaign ilalagay mo yun. Yan. Example, yun nga. Example natin, real estate. Yan. Then, yung natin, sabihin natin, SMDC or marami namang Ayala siguro. Ayala Land. Ayan, Ayala Land, Cebu City. Ayan, sa Cavite. Kawit. Okay, so by the way, rinlagay ko lang real estate para alam natin na real estate yung sinasample ko, no? So, next is the objective. Ano ba yung objective? Yan, kailangan clear sa atin. What is objective? So, lagay ko lang lead generation dito. For now. Ayan. Let's say lead generation. Gusto mo kuha ng leads. Gusto mong makapag-brand awareness or engagement. Yan. So, malino na sa yung objective. So, what's next, no? What's next? Kasi, ano pa lang yun eh. Sa structure, may ano pa yan eh. Merong objective, sino ita-target, tapos ilang ads. Ayan. Ilang ads. So, let's say sa ad set naman, bago tayo dun sa ad, dito muna tayo sa ad set. Sino yung ita-target? At magkano yung budget? Ayun, clear dapat sa yun para pagpunta mo dun sa ads manager, nakaset na. So, let's say sa ad set natin, ad setting, sino yung mga ita-target natin? This one kasi, yung platform na to, by the way, is you can use this platform. Mamaya sasabihin ko how you can check yung platform na to. But this one is pwede tayong gumamit ng AI to analyze kung sino ba yung best target dito. So, let's say, click ko to. Pakita ko lang. Tapos, ilalagay ko dito yung Philippines page. Yan. Then, goal is lead generation. Ayan, optional naman to. Sino yung target market. Then, magge-generate siya. Yung tool lang to is magge-generate siya ng targeting based dun sa business model na binigay mo. Okay, this one, ito na. Meron ka ng research.
As you can see here, ito mahaba to. Kumbaga kompleto to. Ayan. Pero kung babasahin mo siya, meron siyang primary audience, ilang age. So ang ginagawa ko dito, dina-download ko to. Ayan, ika-copy ko na yan. Tapos isi-save ko na yan sa Notepad. Save ko lang sa Notepad. Ayan. Yan. Makita mo dito, Philippines, language, interest, property, real estate, ayan, real estate investing, medium interest, narrow interest. Kasi meron ganun broad interest, medium, and narrow. Ayan, kung napanood niyo yung ilan sa mga training ko, meron ganung targeting, parang temperature. Ayan, sino ba yung may broad, merong mid, ayan. So, lagay natin dito ang ita-target natin. Okay, ilalagay ko to. Sige. So, dito ko na siya ilalagay. Age mo na, mag-start ka sa age. Okay. Also, ito dapat ilalagay nyo din. This one is, optional, pero it helps kasi siya kapag gusto mong i-target lang talaga mga Pilipino. Hindi na siya makikita ng Chinese. Yung impression hindi na talaga dadaan sa newsfeed nila or sa ibang lahi na nandito sa Philippines. Okay? Language, malaking help din. Lalo kapag high ticket yung ino-offer natin. Next is the broad targeting. Let's say broad targeting. Ito, automatic to, real estate. Yan. By the way, kinaka-copy-paste ko lang yung kaninang results. Nilagay ko na lang dito. So ngayon, meron na akong basic structure lang to, guys, no? Pero you can explore pa kasi. Dito makikita nyo, guys. Ayan. Meron na tayong targeting. Next is creative ad number 1. So usually, every time I run ads, I make sure na meron 3, minimum. Meron nga akong ads na more than pa dito. Ayan. Siguro yung pinakamarami, mga 200 ads. Ganun, 100 ads sa isang campaign. Ganun karami. 100, 200 ad. And by the way, iba-iba po yun. So kaya, ang labanan is, number 1, pagandahan ng message dun sa ad at paramihan ng ads na ilo-launch. Yan. So, basic structure, makikita nyo, ito na siya. Yan, as you can see here, ito na yung campaign natin. Objective natin is leads. Target natin, ayan, targeting natin, 28 to 60 years old, language, English, Filipino, and interest is real estate. Then, 3 ad creative. Malinaw? Ayan. Nagkaroon ba kayo ng idea how I run ads? Joycel, aspiring media buyer din po. Yan, tama yan. Aspiring. Soon, expert na yan. Yan. So, hindi ka lang basta-basta magla-login sa Facebook ads nang walang clear objective, no? Sa isip mo, bakit ka mag-run ng ads. So, malinaw na. Okay? Build. Pang-apat na tayo. Number 1 is research. Number 2 is plan. Number 3 is build. Number 4 is launch. Deploy your campaign correctly. Ibig sabihin, sa ads manager na to. Magla-login ka na sa ads manager and doon mo na isa-set up yung structure, sino ita-targetin, ilang creative ba. Diba? Anong type of creative? Carousel ba? Images ba? Video ba? Ayun, usually yun lang naman. Ayun, yung mga option na yun. Launch ad. Okay? And ano yung pang 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasi Ano yung panghuli? Kapag na-launch mo na siya, launch properly. Ibig sabihin correct. Tama yung targeting, tama yung budget, tama yung creative, tama yung ad copy. Diba? Nailagay mo na rin lahat ng ad copy. Yan. So, pakita ko sa inyo naman how I create ad copy. So, yan. Oops. Yan. Pakita ko sa inyo ha. So, itong papakita ko sa inyo is a tool na ginagamit ko. Okay.
And soon, pwede nyo na rin gamitin. So, pakita ko muna sa inyo. Okay, let me share my screen. Ayan. So, dito naman tayo sa copywriting studio. So, dito kasi launch na. Okay? Ibig sabihin, on launching, meron kang asset, meron kang creative asset, at meron ka ring copy. Okay, asset. So, this one, product or brand. Ito yung real estate. Ayala Land. Okay, Ebu City. So, sabihin mo lang Ayala Land na. By Ebu City by Ayala Land. Ayan na lang. Ito yun. Okay. Ito yung description niya. Sino yung target persona? Sabihin natin, real estate, investor, OFW, business owner, family, ayan. Tapos i-click mo lang tong next. Ayan. So, lagyan natin yung offer. So, yung offer naman is same lang. Ito rin yung real estate. Ayan. Zoom ko lang. Here we go. USP, optional. Ayan. Tanggalin natin yung mga example na to. So, kasama sa launching or sa creative is yung sino ba yung kailangan maunawan kasi copywriting skill na to, ibang na to. So meron kang ano ba yung pain na gusto mong makuha mo, okay? Maramdaman nila kapag nakita mo yung ads. So this one is example lang natin. Ayan, frustrated diet, sample naman to. Ayan, outcome. So you can add pero as AI suggest naman. Setting, ayan. Problem aware, solution aware. Ayan. Cold, warm. Makakuha ng sales. Generate leads siguro. Click natin yung next. Okay, anong framework yung gagamitin mo? Ayan. Testimonial, UGC, education. So, for now, ito muna. Ayan. Then, click mo next. Then, magge-generate na siya. Ayan. So, yung tool na to, magge-generate siya. Ayan, pag click natin to, magge-generate siya ng results dito sa side. And iyon na yung gagamitin ko na mga ad creative at ilalagay ko dun sa creative asset ko na ready na. Ayan. So, malinaw. So, doon na tayo sa next. Next plan is, ito yung last. No? Kapag na-launch mo na siya properly, yung mga ads mo is last na pinaka dapat mong gawin is you need to analyze and scale winners. So, ang tawag doon is optimize. Ayan. Kasi kung ads mo, hindi mo naman siya i-optimize, nag-run ka lang na ads, tapos wala nang optimization, sayang yung ads mo. Para ka lang nag-run ng ads na wala lang. Nag-run ka lang ng ads, pero hindi mo siya nabigyan ng time to optimize. Yan, or na-analyze para makapag-scale ka, makapag-alat ka ng mas malaking budget. Yan. Ganun kasi yun sa ads. No? Kapag nakita mo yung pinaka-winning, doon ka na mag-scale. Yan. Okay? Malinaw? So, naalala ba? Naalala ba yung pinag-usapan natin? Number 1 is research, plan, build, ilo-launch mo na yan, then optimize. Ayan. Iyon yung key message dun. Okay? So, malinaw? So, ayun, hindi enough yung 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 training natin kasi I think 30 minutes na tayo, no, and I plan to do this live ng very quick lang kasi we're going to create more live training sa inyo na alam kong makakatulong sa mga aspiring media buyer or someone na running ads. Kaya stay tuned lang, no? Stay tuned sa mga next
next training na na i-share ko. Yan. Yan. So meron bang natutunan? Ano yung one thing na na-realize mo tonight, no? Ano yung one thing na masasabi mong tumatak sa'yo? Ayan, dyan sa chat. Gusto ko lang malaman. Natutunan mo boss dun sa workflow, sa framework na dapat pala merong ganitong gagawin. Merong ganitong process, structure, planning. So, para sa next ad mo, di ba? Nag-run ka na lang ng ads. Ayan. Type mo dyan sa chat, no? Type mo. Yan. Alright. So, maraming natutunan? Ayan, sige. So, kung marami kayong natutunan, thank you, no? I hope na ma-apply nyo to ma-apply mo yung mga natutunan mo sa ginagawa mo, no? Ma-practice mo siya. Kasi kung hindi mo siya ipapractice, sayang naman. Sayang naman yung mga natutunan mo. Ayan. So, kanina, nakita nyo, may mga pinakita ko na mga tools. Sige, basahin ko lang mga comment dyan sa chat. Natutunan ko, sir, kapag mag-run ng ads ulit, kailangan may workflow, pag-isipan talaga. Correct. Tama. Pag-iisipan. Ayan. Tama. Good. Yun yung pinaka-importante. And isang tool na pwedeng makatulong sa inyo na pwede nyong i-explore, no? Na pwedeng big help para makapagsimula kayo mag-run ads with guided structure, planning, building, and community, and of course yung mga skill training natin pagdating sa Facebook ads is I highly recommend, no? Pwede niyong puntahan later after ng ating training. Okay, i-comment ko sa chat. You can go to, no, explore and go to this link. Ayan. Let me share. Ayan, punta lang kayo dito sa link na to. Ayan, mediabuyerph.com. Ayan. Comment ko yung link. Ayan, go to this link. Pwede yung i-type mediabuyerph.com. Ayan, yun yung exact link. So once pumunta kayo doon, makikita nyo, by the way, eto naka-ano pa lang to. Sabi natin, hindi pa siya 100% na naka-announce dun sa aking community. So, kayo pa lang yung ilan or unang makakapag test din inside para magamit nyo siya. So, as you can see here, dito sa screen, papakita ko. Ayan, pwede kayong pumunta, mediabuyerph.com. Type nyo manually. Kung naka-desktop ka, better. Ayan. Pwede rin naman sa mobile, pero kung naka-desktop ka, much better. mediabuyerph.com. So, kapag pumunta ka ngayon sa website na yan, makikita mo, yan, ito yung makikita mo dyan. So, makikita mo dito, correct, mediabuyerph.com, Gemma. So, this one, yung tool na to is a toolkit para sa mga modern media buyers. So, yung mga tool na pinakita ko sa inyo kanina, yung iba hindi ko pa naipakita pero sobrang big help yun kapag na-access nyo na sa loob, no? So as you can see here, makikita nyo dito, bago kayo makapag-run ng ads, makikita nyo muna ano yung itsura ng ads mo sa mobile, sa desktop, yung look and feel. Ayan. Yung structure, paano ka mag-structure ng ads mo, ayan, nandito. Ma-access mo yan. Paano mo i-calculate yung ROAS mo, yan, mag-create ng link, framework, ano yung mga framework na ginagamit ko, maraming framework na pagdating sa copywriting and so on, AI copywriter, ayan, paano mo yun ma-access, and napakarami pa.
Yan. So, nandito yan. So, all you need to do para makapag-access ka dito is mag-create ka lang ng account. Yan. Create ka ng account. Kung may account na, syempre, lalagin ka na lang. Let's say, ayan, create ka ng account. Yan. Sabihin natin si John Paul. Ayan, sample lang naman to. Test johnpaul@gmail.com. Ayan. So, pag nag-create ka ng account, ayan. So, ito yung mga tool na nandito. Ayan. Makikita mo dito yung mga tools. So, syempre, ma-access mo lang yung tools na yan. This tool is not a free, no? Kasi, I invest lots of money to develop this one para sa mga aspiring, mga media buyer na talagang gustong mag-build at mag-scale ng business nila. Okay? Yung tool na to yung makakatulong sa'yo. So, dito makikita nyo yung ma-access nyo yun once dito. So, dito meron akong free na binigay dito. Example lang natin, Metapixel Generator. So, sa mga experience or hindi pa experience paano ba gumagana yung pixel, nandito yon. Paano example, Pixel ID is, makikita mo yung Pixel ID dun sa Events Manager. So, basically, ilalagay mo lang dito yung pixel mo. Tapos, i-guide ka niya, tutulungan ka niya to create a pixel na gagamitin mo kung anumang platform yung ginagamit mo. Ayan. Any platform naman, ayan, System.io, ClickFunnels, Shopify, or custom HTML. So, nandito naman yung kailangang instructions. Ayan. Sino ita-target mo? Add to cart. Ayan. So, pwede makikita mo dito. So, nagbabago siya. Ayan. Nakalagay na dito, add to cart. So, isa pa lang to sa tool, no? This one is free. Ayan. Kumaga, hindi ko na, kasi, binigay ko na siya for free, yung Metapixel Generator na to, na pwede mong matest ka agad at magamit. So, guided naman siya kung mag-run ka ng ads, tapos merong pixel, needed ng pixel, meron ditong guide. So, step by step naman, para hindi ka mahirapan paano mo i-execute yung pixel. So, napaka-importante nito sa mga nag-a-ads at gumagamit ng pixel, lalo na if you're selling a sales campaign, talagang, yung mga sales kasi may website yan So, kailangan may pixel. Kailangan mag-scale. So, kaya sa una pa lang, importante na meron ka ng pixel. Properly set up na pixel. Okay? So, nandito siya. Also, ma-access mo dito, marami pa yan, yung AI, copywriting, optimize, and so on. Bagay ito yung, sabihin natin version 1 ng Media Buyer Pro Accelerator. Ayan. Yun yung ibig sabihin ng Media Buyer. So, if you're someone or plan to test this, create your account, and kung interested ka na makuha yung special offer natin, makikita mo naman dito. I-click mo lang tong subscribe. So, this one is naka founding member pa na offer. So, but soon, very very soon, we're planning to charge yung mga mag-a-avail nito for minimum of $999 monthly. So, approximately mga 12,000 a year yung subscription nito. But for now, while kayo pa lang yung unang nakakaalam, you can subscribe. Click mo lang tong subscribe, then mapupunta ka sa website. Ayan, mapunta ka sa website, and then once na verify na to, nakapag-settle ka na ng payment, magkakaroon ka na ng access dun sa software, ma-unlock na yung access mo dito. So, from no access, pag na-unlock na yung access mo, makikita mo. Ayan, pakita ko sa inyo pag na-unlock na. Ganito yung itsura niyan. Ayan. So, pag ni-refresh nyo, ayan, nandito na lahat yun. Ito malupit dito. Hindi ko lang may papakita dito sa Creative Library kasi dito yung collection ng mga creative, winning ad creative. And hindi lang ako yung naglalagay dito. Collection to, combine. You can choose kasi kung gusto mong i-public yung creative mo. Or, only me. Ako lang. Pwede naman yun. Pero, pwede mong i-share sa community yung creatives mo para for inspiration. Yan, nandito pa. Marami pa yan. KPI Analyzer, and so on. Yan, nandito yan. ROAS Analyzer. Ayan, makikita mo dito yung paano mo i-analyze. Pwede mo rin i-integrate yung Google Sheets mo para ma-analyze niya.
So, all you need to do is punta ka lang kayo dito and avail yung founding member natin. So, ang plan ko nito na i-launch is this coming week. But, ayun, I decided na bigyan kayo ng konting glimpse, no? Dito sa ating live session para at least special kayo yung unang nakaalam and secure yung spot nyo dun sa 999 annually. For now, no, 999. Pero, parang sobrang yung sulit nun sa 999. Ayan. Dami mong pwedeng makuha, daming value, community. Of course, training just in case na hindi ka pa naka-enroll dun sa J. Gregorio Courses Coin Community. Magkakaroon ka dun ng free access sa lahat ng courses na meron ako, including this media buyer. Pero kung naka-avail ka na dati ng mga courses ko and this one is separate to, hindi to kasama doon, no? So you need to avail pa rin yung special offer natin. Alright, so I hope marami kayong natutunan dito sa ating short live and looking forward ako to help you win sa ginagawa nyo. Ayan, so if you want to learn more, to test and avail yung Media Buyer Pro ROAS Accelerator natin, go to mediabuyerph.com. Tama, mediabuyerph.com para masimulan mo na makapag-research, no? Plan, build, launch, and optimize ng ads mo. Alright? Maraming salamat. Thank you for tuning in. Yan, salamat and kita-kita ko tayo sa mga next training natin. Yan. Especially inside the community, magte-training ako dun. Kasama dun sa Media Buyer Pro, yung Media Buyer Pro Academy. Yan, training. Ayan, thank you so much sa mga create ka na ng account para ma-secure na natin yung spot mo dun sa Maraming salamat, Gemma. Yan, God bless you all. Thank you and ingat kayo palagi. Good night.